tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili ka kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging pinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muling ikalugod at panatilihin mo pinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsuko po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, hindi tiyak ang tunay na kaligayahan sa mga ari-arian at anumang gawain ng tao. Tanging Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Pagbasa mula sa aklat ng Ecclesiastes. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, sinabi ng mga ngaral. Lahat ng ginawa ng tao ay pinamuhunan niya ng karunungan, kaalaman, at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Ano man ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabibuan at sakit ng kalooban. Ano man ang gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Puon aming kang tahanan noon, ngayon, at kailanman. Poon, aming kapatahanan, noon, ngayon, at kailanman. Iyong taong nilikha mo'y bumabalik sa arabo. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap na lamang, isang saglit na magdamag na ito'y umaraan. Poon, aming kapatahanan, noon, ngayon, at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na parang winawalis. Parang damo sa umaga, tumubo sa panaginip. Parang damo tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalantag, bulaklak ay nalalanas. Poon, aming kapatahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yamang itong buhay namin na ikilang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay lumunod. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kami iyong mga lingkod na naghihirap sa kayo. Poon, aming kapatahanan, noon, ngayon, at kailanman. Kung umaga ay ipadama iyong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana ipagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon, aming kapatahanan, noon, ngayon, at kailanman. Sa ikalawang pagbasa, pinapayuhan tayo ni San Pablo na ituon ang ating mga puso sa mga bagay na nakalangit. Ang kaganapan ng buhay ay hindi nagwawakas dito sa lupa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay
sa Diyos. Kasama ni Kristo, si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya nahayag, mahahayag din kayo kasama niya at makakahati sa kanyang parangal. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na sibuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iibot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyoso. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa. Nito at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nagbabago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at mga Hudyo, ang tuli at dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba, ang lahat at siya'y sumasalamat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po na. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at anuga. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghari ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibayin ko ang aking kamalig at magtataya ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na ihanda mo? Ganyan ang sasapipin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Mga kapatid kay Kristo,
Pamilyar sa atin ang senaryo sa Ebanghelyo. At marami mga bagay na narinig na natin tungkol sa mga paghahati-hati ng mana. Halimbawa, may namatay na paggulang nila, kaya bago namatay magulang nila, nagkakati-hatian sila ng mga natin. Kung minsan, sabi nga ng mga lawyers, pupunta sa akin ng mga magkakapatid, sabi gano'n, ay, okay lang mo sa amin, magkakapatid naman kami, hindi ka na mag-aaway-away. Pero pagka nagsimula ng hatian, ay marami ka ng maririnig na irinan. Kaya nga, ang sabi ni Jesus dito sa taong humingi sa kanya ng tulong na, sana po, hatiin na tulungan mo ako na hatiin na ng kapatid ko ang aking mana. Bigay na sa aking mana ko, hatiin na. At ang sabi ni Jesus dito, ang lesson na ay, kung minsan yung mana natin ang naghahati-hati sa atin. Dahil sa mana, nahati-hati tayo mga magkakapatid. Kaya minsan tingnan natin ano yung ating reflection dito. Ano nga ba ang ibig sabihin na mayroon tayong sapat? What is enough? Ano ang sapat para sa inyo? Minsan, in-interview ko sa noon si Rockefeller. Siya po ang bilyonaryo na nagsimula ng oil industry sa Amerika. Bilyon ang kanyang yaman. At ang sabi niya, at tinanong siya, para sa inyo, ano ang sapat na pera dapat mayroon ang isang tao? At ang sabi niya, wala naman sapat na yan. Basta may sapat ka, kung anong gusto mo, pero just a little bit more. Ibig sabihin, kung mayroon kang 1,000 piso, ang gusto mo, just a little bit more. Pero kung mayroon ka ng 10,000 piso, sasabihin mo pa rin, just a little bit more. Mayroon kang 100,000, sasabihin mo pa rin, just a little bit more. Mayroon kang 1 million, sasabihin mo pa rin, just a little bit more. Mayroon ka ng 1 billion, just a little bit more. Para baga, waterless, walang pagkapulo. Kasi, ang gusto natin, sige pa ng sige, kahit konti lang sasabihin natin, sige pa ng sige. Dito sa Ebanghelyo natin, ay napaka-konkreto yan. Sabi nga sa kwento ni Jesus, ay may isang tao na mayaman, sabi gano'n. Sa taon na yun, ang dami niyang ani, sagana ang ani. Hindi na halos magkasya sa kanyang bodega, sa kanyang kabalik, ang ani na. Sabi niya, anong gagawin ko? Hindi na magkasya ang ani ko doon sa aking kabalik. Sabi niya, alam ko na, pagpapatayo ako ng mas malaki pang kamali. Hindi nagkasya, malaki yung ani na yung magkasya. Wala siyang isipan na ibahagi naman ito sa iba. Kaya nga, instead of building barns o mas maraming bodega kamali, bakit hindi natin i-share ito sa iba? Yung baga, kapag sabi nga ni Mother Teresa ng Calcutta, kung ang biyaya ay umaapaw na, marami ka ng biyaya, umaapaw na, hindi yung kung kunin mo ba na lahat-lahat ang mga iyon, hindi ako sa mga na, paano mo naman ito maibabahagi sa iyo? Alam niyo, kuminsan, mahirap magbahagi, maghirap ma-share ang kung ano man mayroon ka kapag ka ang isipan mo, pinaghirapan ko ito. Pinaghirapan ko ito, hindi ko pwede ibagay na lang basta kung ano, pinaghirapan ko ito. Para baga, may sense of entitlement na. Kung ang isipan natin ay ganyan, mahirap ka nang magbahagi. Pero kung ang isipin mo ay naging mabuti ang Diyos sa inyo, na kahit na kung minsan wala ka nang magkasabing ginawa, ay napakarami mo ang ani
ngayon. Marami kang blessing na dumating sa taon na ito. Di ba pwede ipaghatiin mo rin ang blessing na yan? At sasabihin mo sa sarili mo, kasi kahit wala na akong gaano ginawa, binigyan ako ng Diyos ng blessing na ito. Ito mas madali mong ibahagi kasi alam mo, kahit ikaw ay walang daan ginawa, ikaw ay biniyayaan ng Diyos ng maraming blessing. Kaya pwede mong ibahagi ang blessing mo. Alam niyo kung minsan, may mga ibang tao na ayaw magbigay kahit na konti. Bakit? Kasi sabi nila, ako ang mawawalan. Pero sa totoo lang, kung kayo ay marunong magbigay, bumabalik din sa iyo ang mas marami pang blessing. Minsan na, sabi ng isang tao, meron siyang isang daang piso. Tapos may nakita siyang naging kakilala, balagi na silang nagpupunta. Sabi ganun ay nangangailangan siya ng pamasahe. Binigyan niya ng 20 pesos. May pamasahe yung kanyang kaibigan. Yung mga matagal na hindi nakikita, pero binigyan niya ng 20 pesos. Yung mayroon lang siya 80 pesos. Tapos may nakita rin siyang bata doon na humihingi ng tulong. Binigyan din niya ng 20 pesos. Pwede 60 pesos na lang siya. Tapos, papasahin pa rin siya pauwi. Tapos sabi niya, magkakaroon lang itong pera ko. Sabi niya. Pero nang dumating siya sa kanyang bahay, mayroong dumating na isang tao na nagsasabi, ay, matagal na akong may utang sa iyo. Ito ang 500 piso. Sabi niya, nakalimutan ko na nga na may utang siya. Pero ngayon binigay nga yung isang 100 piso ko na wala, yung 40 pesos. Ngayon, meron pa akong 500. Kung marunong tayo mag-share, bumabalik ito na hindi natin napangalayan. Akala natin kung minsan tayo ang nawawalan. Yung pala, tayo ang mas higit na bumabalik sa atin ang biyaya ng Diyos. Kaya nga, ang isang taong sabi niya may pinagpaguran ko ito, hindi siya marunong magpasalamat. Pansinin ninyo, kapag sinabi, pinagyamanan ko talaga ito, hindi ko lang makakuha ito, itong aking pagyayamanin, hindi siya nagpapasalamat sa Diyos. Pero sa isang tao, alam niya na siya ay, ito ay biyaya sa kanya at bibigay sa kanya ng Diyos. Alam niya, sabi niya, ito ay biyaya sa akin ng Diyos, ibabahagi ko rin sa iba. Bilang pasasalamat. Sa isang taong marunong magpasalamat, nakikilala niya ang biyaya ng Diyos. At ito yung isang bagay na dapat natin tignan. Sa halip na tayo ay gumawa ng mas malaking kamalig para doon itamo natin ang ating mga blessings. Sabi ng Panginoon sa atin, paglagay ka ng mas mahabang lamesa. At lamesa na yan ay kung saan pagsasalo-salo ang mag-anak, pagsasalo-salo ang mga magkakaibigan, pagsasalo-salo ang buong sambayanan. At ano ito? Ito yung lamesa na nakikita natin dito sa ating harapan. Lumalapit tayo dito. Hindi ito bodega. Hindi ito kamalig ng Diyos. Ito ay lamesa para ibahagi sa atin ang buhay ng Diyos. Kaya nga, napakaganda na sa ang ibig sabihin ng Eucharistia. Alam ba ninyo? Anong ibig sabihin ng Eucharistia? Ito po ay salitang Grego na ibig sabihin ay pasasalamat. Ang Eucharistia, ang misa natin ginagawa, ay unang-una sa lahat, pasasalamat sa biyaya ng Diyos. At kung marunong tayo magpasalamat, marunong tayo magbahagi kung ano ang mayroon sa atin. Alam nyo, yung
Larawan ko sa pagbabahagi ay bukas palad. Kung bukas ang palad mo, pwede na magbahagi sa iyo. Pero ang maganda dito, bukas ang palad mo, nagbabahagi ka sa iba, bukas ang palad mo para tumanggap ka rin sa iba. Kapag kalangin ganito ang iyong kamay, sarado ka. Sarado. Hindi ka makakapagbigay kasi sarado. Hindi ka rin makakatanggap kasi sarado. Pero kapag kabukas, pwede ka pagbibigay at mayroon ka magtanggap. Ito yung sense ng Eucharistia natin. At ngayon ay kapistahan ni San Juan Maria Vianney, ang patron ng mga pari. Sana itong pansin natin ang Eucharistia. Alam niyo, sabi ni St. John Mary Vianney, sabi niya, may kapangyarihan ang pari na wala sa iyo. Wala din ang kapangyarihan na yan kay Mama Mary, kahit na siya ang pinakamalapit anak na niya si Jesus. Pero si Mama Mary, hindi niya pwedeng mautusan na ang isang ostia, ang isang tinapay, ay magiging katawan ni Kristo. Ano yung na ang pagsabi, ito ang aking katawan. At ang ostia ay nagiging katawan ng aking Panginoon. Ito ang aking dugo, yung alak naging dugo ng aking Panginoon. Nagbibigay ito ng kaligtasan sa akin sa mga salita ng pari. Ngunit alam natin, ang pari ay hindi naman perfecto, hindi naman walang kaligtasan ang pari. Ang pari, marami din kaligtasan. Kaya nga, di ba, narinig ninyo, minumura ang mga pari at mga obispo. Alam na ito kung sino. Minumura. Pero, kung minsan, sasabihin din namin, siguro dahil may kasalanan din kami, hindi naman kami walang kapintasan ng mga pari. Pero, alam din naman natin na ang kayo ay patuloy na sumusuporta sa amin. Kaya, sa ngalan ng mga kapatid ko, mga pari, kami humingi ng tawad sa anumang pag-uulang namin sa aming pagmamalabis kung minsan. Pero nagpapasalamat din kami sa napakahalagang pagtulong ninyo palagi sa amin. Yung pakikiisa ninyo, pakikibahagi sa ating misyon sa simbahan. Salamat po sa mga tumutulong na ganito sa aming mga pari. Salamat din sa patuloy ng encouragement sa amin kung minsan kayo nga ang nagbibigay pa sa amin ng lakas para ipagpatuloy ang aming mga gawain. Salamat po. At sana patuloy na kami ipagdasal, patuloy na kami suportahan na inyong mga pari. Siguro maganda, sabi ko nga sa inyo, ipagdasal nyo yung mga pari na nagbibigay sa inyo. Nilalaban ninyo kung ano bang pangalan ng mga pari na nagbibigay sa inyo. Siguro pwede ba pagdasal ni mamayang gabi? Tingnan mo sa baptismal certificate na sa inyo ba? Pagdasal ninyo sila. Pagdasal ninyo kami ng mga patuloy na nag-iisa sa inyo. Naway, bigyan kami namin ang lakas ng Panginoon na matupad namin ang tungkulin na ito. At higit sa lahat, sa mga pari na patuloy na nakakasama ninyo sa mga paggawa ng mga gawain natin dito sa simbahan, sa ating mga pari na nag-iisa sa inyo natin, mga pari na bibigay ng encouragement sa inyo kung may mga problema kayo, nagdadasal para sa inyo. Naway, patuloy tayo na gampanan ang tungkulin ng bawat isa para ang kaharian ng Diyos ay manatili sa ating lahat. Kaya nga sa ika-18 linggo na ito ng karaniwang panahon, iniyak natin, what is enough? Ang enough siguro ay hindi naman sinusukat dito kung hindi. Diba, manatili tayo simple at manatili tayo
nag-iipon ng ating kayamanan, hindi lahat dito sa lupa, kundi sa langit. At sana akala natin ang ating pamilya, ang ating pamilya, patungo natin sa ating Panginoon, Jesus Cristo. Hingin natin lagi ang tulong ni St. John Mary Vianney. Ipagdasal niya tayong lahat, ipagdasal niya ang ating pamilya. Tumayo na tayo, ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalak ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni Dili. Nalaog sa kinaroroonan ng mga ibao. Nang ikatlong araw ng buhay ng muli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmulang pa rin ito at huhukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tanging Diyos lamang ang nakapupuno sa ating kakulungan at pagdanalis sa buhay. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang mapuspos na tayo ng Kanyang walang hanggang biyaya at pagmamahal. Buong kababaan natin tugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong simbahan. Panginoon, dinggin mo ang iyong simbahan. Upang ang simbahan ay tunay na maging simbahan ng mga dukha at kanya na huwag pagyamanin ng mundo sa pagbabahaginan, kapatiran at pagtitiwala sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong simbahan. Upang ang mga pinuno sa pamahalaan at ang mga mayayaman ay tumulong na iangat ang pagbuhayan ng mga dukha nang sa gayo'y maiwasan ang pagkapuot sa pagitan ng mahihirap at mayayaman sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong simbahan. Upang ang kabataan ay magkaroon ng lakas na loob at maging bukas sa pagsasilbi bilang mga parit, madre, katikista, o pinunong laito, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong simbahan. Upang ang mayayaman at ang may kaya sa buhay ay maging bukas palad sa mga may sakit, mga pinabayaan, mga biktima ng karahasan, at mga nagugutot, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong simbahan. Isama rin natin sa ating panalangin ang ikapapayapa ng kaluluwa nila, Floro Aceitono, Teodora Aceitono, Rufino Casipo, Efania Castillo Casipo, Rogelio Hernandez, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin upang makita namin ang iyong kaharian bilang natatanging kayamanan na hindi kailanman kukupas at gawin mo kami malugod na tumanggap ng iyong buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng yampanan. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay namin, ilusanan kalugdan. At kami gawin mong hari sa iyong labing nakanaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan ng lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang isang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tupan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo
ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami mong sasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amanin namin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome na ang mahal ng Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo din ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan po sila at tumilip sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagnidapalit kami lahat na makasalo sa iyong buhay walang wakas. Kaysa ng mga Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose at kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon ay magkaisa sa panawagan sa Diyos na ating Ama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo.
Manalangin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan inibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggang Amen. ang kapayapaan ng Panginoon ay langit sumayin mo lahat. At sumayon. Magbigayan tayong lahat ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga nakikisa sa piling na ito ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita pa lamang ay gagawin ka.
Panginoong Jesus, aming mabuting pastor, tinawag mo ang iyong mga pari upang mag-isa sa iyong misyon na akalin kami sa butihing Ama, sa pamamagitan ng daan ng kabanalan, ang pagmamahal at wagas na paglilingkod. Isinasamo namin sa iyo, patnubayan po sila upang sa pamamagitan ng kanilang matalim na pakikipag-ugnayan sa iyo, sa pagdarasal, naway maghubog ang kanilang katauhan ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po sila na may-ari ang kanilang sarili sa iyo araw-araw, upang makapaglingkod sila ng buong pagmamahal at katapatan. Naway maging matyaga, masigla, at matatag lagi sila sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita sa pagdiriwang ng banal na sakramento at pagpapalaganap ng pagkakaisa ng iyong sambayanan. Sa tulong ng Espiritu Santo, maisulong at ipalaganap nawa nila ang iyong paghahari kasama ng sambayan ng Kristiyano, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen Maria, ina ng mga pari, ipanalangin mo kami. San Juan Maria Benet, patron ng mga pari, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpasalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin natin sa ating puso at diwa ang kapayapaan ni Kristo. Salamat